Handa nang pumunta sa hacienda si Joshua. Busog na siya at nakapaglambing na siya kay Alexa. Pasakay na sana siya sa owner pero hindi natuloy dahil biglang tumunog ang cellphone niya na nakalagay sa bulsa ng kanyang pantalon. Hello? Hello Joshua, kumusta na? Masiglang tanong sa kanya ni Marcos sa kabilang linya. Eto, masaya, malakas, at lalong gumagwapo. Nakangiting sagot niya sa kaibigan. Kahit kailan talaga Joshua, ang yabang mo. Tumatawa at napapailing na saan ni Marcos. Hindi ako mayabang Marcos. Nagsasabi lang ako ng totoo. At saka, may karapatan naman ako magyabang no. Dahil ako si Joshua Maranan, ang nag-iisang tagapagmana ng Hacienda Maranan. Ipinagdiinan naman niya ang kanyang apelido. Oo na, huwag mo nang ipagsigawan yung apelido mo. Ang tanong, makapagyabang ka pa kaya next week kapag dumating na rin sa Hacienda si Sam? What? What do you mean na pupunta dito sa Hacienda si Sam? Kunot noong tanong niya kay Marcos. Yes, tama ang narinig mo. Pupunta rin sa Hacienda Maranan si Sam. Kaya habang maaga pa, kumilos ka na. Pakasalan mo si Alexa pang hindi mo wala sa iyong hacienda. Tandaan mo Joshua, nakasalalay sa kamay ni Alexa ang iyong kapalaran kung magiging bilyonaryo ka ba habang buhay o magiging simpleng magsasaka ka na lang. Oo, hindi ko nakakalimutan na si Alexa ang susi sa pagyaman ko. Pinindot niya ang end call at nagmamadali siyang pumalik sa loob ng mansyon. Pinuntahan niya si Alexa sa kwarto. Naabutan niya itong nakahiga sa kama. Alexa, pwede mong sumama ka sa akin sa opisina? May ipapakita ko sa iyong importanteng bagay at gusto ko rin na mag-usap tayo ng maayos. Inaantok na tinitigan siya ni Alexa sa muka. Seryoso ko Alexa, kailangan nating mag-usap ng maayos. Kaya pwede bang tumayo ka na dyan? Ayoko ngang bumangon eh, inaantok ako. At saka, pwede naman tayo mag-usap habang nakahiga ako ah. Nakapikit at naghihikab na wika ni Alexa. Seryoso ka ba na dito na lang tayong dalawa sa loob ng kwarto mag-usap habang nakahiga ka? Inulit niyang sinabi ni Alexa dahil nga baka nabibigla lang ito. Oo nga, ang kulit mo. Kailangan ko pa padalagang isigaw na mag-uusap tayo habang nakahiga sa kama. Okay, your wish is granted. Nakangising tumabi ang binata at yumakap sa dalaga. Ano ba Joshua? Kainis ka talaga. Ang sabi ko, mag-uusap tayo habang nakahiga ako sa kama. Hindi ko sinabing yakapin mo ako. Galit na saan ni Alexa. Okay, I will let you go Alexa. If you promise me na you will marry me next week. What? Natigilan si Alexa sa sinabi ng binata. Really? Gusto mong pakasalan kita next week? Nahihibang ka na ba talaga Joshua? Dahil unang-una, ginawa mo akong katulong. Tapos ngayon gusto mong pakasalan kita? Inis na saad ng dalaga. Sagutin mo lang ako ng oo, Alexa. Pakakawalan kita. Kalmadong saad niya, hindi niya pinansin ang sinabi ni Alexa. Ano namang kapalit kapag pinakasalan kita? Ikaw ang magiging doon niya dito sa mansyon at bibigyan kita ng karapatan na pakialaman ng buhay ko. Plus, mapupunta sa iyong 50% na kita nitong hacienda monthly kung papayag ka na bigyan ako ng anak. Ang galing mo, Joshua. Lahat ng kondisyon na binanggit mo, sa iyo mapupunta ang benefits. Eh ako, anong makukuha ko? Wala. Baka nga mahawa pa ako sa kahibangan mo eh. Saad ni Alexa, hindi nito matanggap na pakakasalan siya nito. Alexa, someday maiintindihan mo rin kung bakit ginagawa ko sa iyong mga bagay na to. Hindi siya nakatiis, bumaba siya sa kama at binuhat niya si Alexa. Ipinasok niya ito sa loob ng sasakyan at ipapasyal niya ito sa buong hacienda. Joshua, saan ba tayo pupunta? Sa simbahan ba magpapakasala ba tayo ngayon? Akala ko ba ayaw mo mapakasal sa akin, Alexa? Eh bakit parang ngayon nagmamadali ka? Ha, hindi ako excited no? Tinatanong ko lang. Para naman makapaghanap ako ng substitute bride na papalit sa pwesto ko. Nakasimangot na saan ni Alexa at inirapan siya nito. Alexa, I know what I did was wrong, but I won't say sorry. Dahil gusto ko talagang pakasalan ka. At kung ibang babae lang din naman ang magiging bride ko, hindi ako papasok sa loob ng simbahan. Dahil ikaw lang talaga Alexa ang babaeng gusto kong pakasalan, wala nang iba pa. Alam niyang hindi naniniwala si Alexa sa mga sinasabi niya. Pero wala siyang pakailam. Ang importante, nasabi niya dito ang kanyang nararamdaman. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Alexa
nang makita niya ang luntiang paligid. Nagpapaligsahan sa laki at taas sa mga puno ng tubo. Nakakalo ng pagbasta ng malawak na maisan na akala mo ay may nakakalat na ginto sa gitna ng parang. Dahil sa kulay ginto nitong buhok. Sa kabilang panig ng malawak na lupain ay nakatayo ang bahay ng mga magsasaka na yari sa bato. Tuwang-tuwa na pinagmasdan ng dalaga ang mga batang nagpapalipad ng saranggola sa gilid ng palayan. Alexa, gusto mo ba ang magagandang tanawing nakikita mo ngayon? Yeah, it's beautiful. And siguro naman, sapat ng katibayan ng admiration nakikita mo sa mga mata ko para maniwala kang sobrang gusto ko itong magagandang tanawing nakikita ko ngayon. Alam mo ba, Joshua, feeling ko nakatayo ako ngayon sa isang paraiso. Yakap-yakap ang gwapong lalaking minamahal ko. Nangangarap na wika niya habang nakapikit ang kanyang mga mata at dinadamang malamig na hangin na dumatampi sa kanyang balat. Yes, love. Tama ka. May kukumpara sa isang magandang paraiso ang lugar na to. At palagay ko, Alexa, ang nakikita kong kasiyahan at paghanga sa iyong mga mata ay hindi paghanga sa paligid, kung hindi sa gwapo kong muka at taglay kong kakisigan. Ano? Pambihira ka talaga, Joshua. Nag-i-imagine ako na kasama ako ng lalaking prinsipe. Tapos bigla kang magbubulabog. Panira ka ng sweet moments. Diyan ka na nga. Nagmamadali siyang bumaba ng sasakyan. Iniwan niya si Joshua na nakatulis ang nguso. Naiinis ito sa kanya dahil tinarayan niya ito. Hinabol siya ng binata at walang pakundangang hinapit nito ang kanyang bewang. Gusto niya itong itulak palayo pero hindi niya magawa dahil nakatingin sa kanilang mga magsasaka na nagpapahinga sa bahay kubo. Magandang araw ho, senyorito, senyorita. Nakangiti at sabay-sabay na pagbati sa kanilang mga magsasaka. Magandang araw po sa inyong lahat at ipinapakilala ko po sa inyo ang maganda ko pong asawa na si Alexa Marquez Maranan. Simula ngayon, katuwang ko na siya sa pamamalakad ditong hasyenda. Kaya naman kung kayo mayroong hinaing dito o panukala na makakatulong sa lalong pag-unlad ditong hasyenda, ay maaari niyong sabihin sa aking mabait, maganda at masipag na asawa. Pinagdiinan talaga ni Joshua ang salitang asawa kaya lalo siyang nainis dito. Sa sobrang pagkainis niya ay kinurot niya ito sa tagliran. Naiinis siya kay Joshua dahil tinatawag siya nitong asawa samantalang hindi man lang siya nito niligawan. Hindi nga niya alam kung single ba ito o may kasintahan na. Ouch! Love, tama na! Masakit. Masanay na po kayo sa asawa ko. Naninipot po talaga siya kapag kinikilig At ang pangungurot po niya ay may halang pagmamahal, kaya tanggap ko na. Nakangiwing sa ni Joshua, pilit itong hinuhuli ang kamay niya. Tigilan mo ng pagtawag sa akin ng asawa dahil hindi na nakakatuwa. Hindi mo nga ako niligawan Tapos ngayon, dinadaan mo ko sa mabilisan Nanggigigil na bulong niya sa kaliwang tenga nito. Alexa, 5 years na kitang nililigawan. Kulang pa ba yun? Tuwing birthday mo, 1 dozen of assorted roses ang binibigay ko sa iyo Hindi pa ba sapat yun? Bulong din to sa tenga niya. Pikon na tinalikuran niya si Joshua. Lalo siyang nainis dito dahil lagi na lang itong nangangatwiran ng baluktot. Senyorito Joshua, mukhang buntis po si Senyorita Alexa at ikaw yata ang pinaglilihan niya dahil naiinis siya sa iyo kahit sa simpleng bagay lang. Ganyan na ganyan din Senyorito ang asawa ko nung buntis siya. Lagi niya akong kinukurot at lagi siyang nakasimangot. Narinig niyang wika ng isang magsasaka. Gusto niyang isigaw sa mukha nito na malinis pa siya mula ulo hanggang talampakan. Tama ka po, Mang Domeng. Buntis nga po ang misis ko kaya minuminuto. Oras-oras niya ako nilalambing. Di ba, love? Nakabungis-ngis ng wika ni Joshua, kinindatan pa siya nito. Gustong-gusto naman ng dalagang hampasin sa braso ang binata para tumigil na ito sa pang-iinis. Mang Mario, hihiramin ko lang po saglit ang kalabaw ha. Sasakyan namin ni Alexis sa paglilipot dito sa palayan. Sige ho, senyorito. Sandali lang po, kukunin ko. Tinanguan ni Joshua si Mang Mario pagkatapos nilipitan siya nito. Nakasimangot na tinalikuran niya ang binata. Inis na inis siya sa binata. Kung marunong nga lang siyang mag-drive pabalik sa bansyon, iniwan niya na ito. Senyorito Joshua, eto na po si Akiro. Mag-ingat po kayo sa pagsakay dahil baka mahulog kayo ni senyorita. Salamat po, Mang Mario. Love, give me your hand. Kakargahin kita pasakay sa likod ni Akiro. Gusto niyang tumakbo palayo kay Joshua ng sandaling yun pero hindi niya ginawa dahil ayaw naman niya itong mapahiya sa harapan ng mga magsasaka. Napapikit siya nang umangat ang katawan niya sa lupa
dahil para lang siyang bulak na isinampa ni Joshua sa likod ng kalabaw. Nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan nang dumikit sa likod niya ang mainit, maskulado nitong katawan. Hindi ba tayo mahuhulog dito? Kinakabahang tanong niya sa binata, hindi siya mapakali. The first time niyang sumakay sa kalabaw kaya hindi siya sanay. No, hindi tayo mahuhulog kung hindi ka maglilikot. And don't be scared, Alexa, dahil aalalayan kita. Napasinghap siya nang yumakap ang braso ni Joshua sa katawan niya. Ano ba, Joshua? Hindi alala ang ginagawa mo. Sobrang higpit ng yakap mo sa katawan ko. Pinalo niya ang braso nito at sinabunutan niya ito ng mariin. Love, huwag kang malikot. Mahuhulog tayo eh. Napasigaw ang dalaga ng malakas nang biglang tumakbo ang kalabaw. Gusto sanang rendahan ni Joshua ang kalabaw pero hindi nito magawa dahil nakahawak siya ng mahigpit sa braso nito kaya ang ending, sabay silang bumagsak sa tubigan. Joshua, nasan ka na ha? Kainis ka talaga. Dahil sa kalokohan mo, hindi ako makakita ngayon. Hindi siya makamulat dahil puro putik ang buo niyang mukha. Andito ako sa tabi mo, love. Buong katawan mo nababalutan ng putik. Pambihira ka talaga, Joshua. Nang iinis ka pa talaga kasi tulungan mo akong tumayo. Kung nakikita ka na ngayon, ilulublob kita sa putik. Galit na sigaw niya habang kinakapan niya ang paligid. Hinahanap niya si Joshua pero hindi nito mahagilap. Sige Alexa, magalit ka. Awayin mo ako. Iiwan talaga kita dito sa tubigan. Hahayaan ko ang malintang dumikit sa'yo. Nanginig sa takot ang buo ng katawan nang marinig niyang sinabi nito. Joshua, totoo bang may linta dito? Diyos ko, Joshua parang awa mo na. Buhatin mo na ako please. Alisin mo na ako dito sa palayan. Natatakot, naluluhang pakiusap niya dito. Okay love, susundin ko agad ang utos mo kung hahalikan mo ako sa labi. Ano? Seryoso ka ba o nahihibang ka na? Ang baho-baho ko ngayon pero gusto mo pa rin halikan kita? Yes Alexa, gusto kong halikan mo ako. At mabango ka pa rin naman para sa akin eh. Nakangiting saan ang binata. Nahihimigan ni Alexa ang pagkaliw sa boses ni Joshua. Pero dahil nga nakalapit siya, kaya hindi niya nakita ang reaksyon ng mukha nito. Naramdaman ni Alexa na pinunasan nito ang mukha niya. Nang umangat ang katawan niya sa putik, siya ring palapit ang labi ni Joshua sa labi niya. Dampi lang ang halik, pero damang-daman niya ang init ng labi nito. Naramdaman niya ang lumubog ang katawan niya sa lupa. Kaya dali-dali siyang naghilamos. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nasa ilalim na parte siya ng ilog habang si Joshua, pinapanood siya nitong naligo sa ilog. Alexa, bilisan mo ng maligo para makauwi na tayo dahil pumapatak na ang ulan. Malumanay na saan ni Joshua bago ito sumisid sa ilalim ng tubig. Katatapos lang ng maligo, siya namang pag-ahon ni Joshua sa ilog. Hey love, ayaw mo bang lumangoy? At alam mo ba, sa mababaw na bahagi ng ilog, may nakadikit na linta sa bato? Nang marinig ang salitang yon, ay didamba niya ng yakap si Joshua at para siyang batang yumakap sa leeg nito. Senyorito, buhatin mo na po ako papunta sa kotse at please, umuwi na po tayo. Ayoko na dito. Nanginginig sa takot na pakiusap niya dito. Love, kailangan na pala kitang takutin para yakapin mo ako ng mahigpit. Nakangising wika nito. What? So ibig sabihin, walang linta dito? Tinatakot mo lang ako? Hindi kita tinatakot, love. Totoo talagang may linta dito. Kung ayaw mong maniwala, ibababa na kita. Okay, naniniwala na ako sa sinasabi mo. Ato nga ang higpit-higpit ng pagkakayakap ko sa'yo. Natatakot na saad ang dalaga. Naaaliw namang pinagtawanan siya ni Joshua habang naglalakad dito sa ilog kasabay ang malakas na pagpatak ng ulan. Tuluyan na kayang umibig si Alexa kay Joshua? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.